Kumusta na po kayo? Mabuti. Bago po tayo mag-start, nais ko po munang i-welcome natin yung ating mga visitors for this morning. Si Gideon Namokatkat, si David Ben Versato, Julius Olio, and John Angelo Repolsado. Pwede pong pakitayo? Ayan, ayan sila. Thank you. Sila po yung mga bagong estudyante ni Ate Naila. Alright. So tayo po ay manalangin po muna bago tayo mag-start sa ating pong topic for today. Samahan niyo po ako sa prayer. Aming Ama at aming Diyos na napakabuti sa amin, kami pong mga magkakapatid ay sama-samang lumalapit sa iyo sa mga oras na ito. At nagsusumamo na kami ay tulungan mo na maintindihan namin ang mga salita mo. Tulungan mo po ang iyong lingkod na tagapagpaliwanag, tagapaghatid ng iyong mga salita. At maging ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa umagang ito. Salamat po o Diyos sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng malayang pagkakataon upang kami ay makapagsama-sama at ikaw ay aming purihin at sambahin at sa iyo ay makapakinig ng iyong mga salita. Maraming pong salamat, aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen and Amen. So, the book of Leviticus, ito po ang ating tinatalakay ngayon. At tayo ay nasa ikalawang linggo na ng ating pag-aaral sa aklat ng Leviticus. At nasa introduction part pa rin po tayo ng Leviticus. And God willing, by next Sunday po ay umpisahan na natin yung chapter 1, verse 1 ng Leviticus. Pero bago po yan, ito muna yung ating introduction part ng Leviticus part 2. As you can see on the screen, no, this is something I believe new to all of us, that Levitical sacrificial system did not have a remedy for all sins. So, kung natatandaan niyo po yung ating tinalakay sa Book of Exodus, marami po silang mga seremonya doon. Bago sila pumasok sa courtyard, bago pumasok yung mga priest doon po sa holy place, at bago pumasok yung high priest doon po sa Holy of Holies. At itong mga sacrificial system nila na ito ay araw-araw ho nilang ginagawa ito. No? 65 days a year. And ginagawa po ito by the thousands. At ang mga priest na naglilingkod doon 24/7 ay by the thousands and shifting ang trabaho nila doon. Ang high priest naman, once a year lang siya papasok doon sa Holy of Holies. Now, ginagawa po nila ito sapagkat ito'y ipinag-utos ng Diyos. At ito'y ipinag-utos ng Diyos dahil bahagi ito ng kanyang justice system. As I have mentioned last Sunday, ang justice system ng Diyos ay binubuo ng dalawang bahagi. Yun po ay ang law at saka yung sacrificial system. So, ibinigay ng Diyos sa bayang Israel ang kanyang mga batas, ang kanyang law. At pinag-aralan na po natin yan, yung 10 Commandments, and napag-aralan din natin na there are more than 600 plus commandments ang ibinigay ng Diyos sa kanila. That's part of the law. And then, kung hindi ho sila makatupad doon sa law na ibinigay ng Diyos sa kanila, meron po silang sacrificial system na gagawin to atone for their sins.
para ang kanilang mga nagawang kasalanan o ang paglabag nila doon sa batas na ibinigay ng Diyos sa kanila ay magkaroon sila ng kapatawaran. Pero hindi po lahat ng kasalanan na kanilang nagawa ay kayang bayaran or tubusin ng sacrificial system. Meron lang hong kategorya ng mga kasalanan ang pwedeng mas-save sila or mapatawad sila by fulfilling the sacrificial system. At meron pong mga kasalanang walang remedyo. So yan po yung katotohanan ng kalagayan ng mga Hudyo nung mga kapanahunan na yon. At sa mahabang panahon, ayan po ang sistemang tumatakbo sa kanila. Now, pagdating po ng Panginoong Jesucristo, sinasabi po na ang lahat ng Levitical sacrificial system ay na-fulfill ng Panginoong Jesus. So kaya ang naging pagtatalo po ay yung bang na-fulfill ni Jesus Christ ay yung mga kasalanan na napapatawad kapag ginawa nila yung sacrificial system. Papaano yung mga kasalanang hindi sakop ng sacrificial system? Nasakop ba ito ng Panginoong Jesucristo? So dito po nagkaroon ng malaking mga debate. Kaya dito po lumabas yung mga katanungan na ang ating bang kaligtasan ay nawawala o hindi. So dahil ang naging tanong po, kung ina-assume na si Jesus Christ ay na-fulfill niya ang sacrificial system ang Levitical sacrificial system, yung pong Levitical sacrificial system, ang tinutugunan lang noon ay hindi lahat ng kasalanan. May mga certain na kasalanan lang ho ang natutugunan ng Levitical sacrificial system. Kaya kung sinasabi natin na si Jesus Christ ay na-fulfill niya yung sacrificial system, Levitical sacrificial system, therefore, ang na-fulfill lang ni Jesus Christ ay ang mga kasalanan na napapatawad sa pamamagitan ng Levitical sacrificial system. So may mga kasalanan kasi na hindi po nako-cover ng Levitical sacrificial system. And so, kaya po merong mga theory na lumabas, hindi lahat ng kasalanan na-cover ni Jesus Christ. Ang na-cover lang ni Jesus Christ ay kung ano lang yung kino-cover ng Levitical sacrificial system. Kasi si Jesus Christ po ay naging siya ang sacrifice para sa atin. So malaking debate po yan. Na sa tingin ko po, hindi masyadong iniintindi ng mga Kristiyano yan. Hindi pinag-uusapan, hindi pinag-aaralan. Di ba? Kasi nga po, kadalasan, ang simbahan ay nakatuon sa pagtuturo kung papaanong ang tao sa simbahan ay mamomotivate nila. Para nang sa ganon ay bumalik sa susunod na Sunday at wag lumipat sa iba. Kaya bihira po talagang simbahan ang tumatalakay ng ganito kadetalye sa salita ng Diyos. Una, hindi madaling pag-aralan kasi. Masyadong komplikado. Kaya ito pong Book of Leviticus ay napaka-complex na libro nito. Pero ito pong Leviticus, mga kapatid, bagamat napaka-complex niya, ito naman ho ay magre-reveal sa atin kung ano ang mindset ng mga Hudyo. Kung paano sila mag-isip. Hindi lamang po yun, ang Book of Leviticus po ay iyahayag sa atin kung ano ang mindset ng Diyos. Ano ang kaisipan ng Diyos? Hindi lang ho yung kaisipan ng mga Hudyo, kundi ano ang kaisipan ng Diyos.
And by knowing po yung kaisipan ng Diyos, ay madedetermine natin papaano ba tayo dapat lumapit sa isang napakabanal na Diyos sang-ayon sa kanyang standard, sang-ayon sa kanyang requirements. Hindi po sang-ayon sa kung ano ang ating nakaugalian, hindi po sang-ayon kung ano ang tama sa isip natin, kundi ano ba ang tamang pag-approach sa banal na Diyos? Sang-ayon sa kanyang requirement, sang-ayon sa kanyang gusto. Hindi doon sa gusto natin, o sa nakagawian natin, o sa tradisyon natin. Yung Book of Leviticus po, ang maghahayag nito sa atin. So kaya, isa pong malaking diskusyon yan, na na-cover ba talaga ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng kasalanan at ito'y nagkaroon ng kapatawaran sa Kanya. Well, on the onset po, nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, ahead of time, to give us peace in our hearts and in our minds. Lahat po ng kasalanan ay nasakop ng Panginoong Jesucristo nang siya po ay nabayubay sa krus, napako sa krus, namatay at muling nabuhay. Sa madalit salita, walang kasalanan na magagawa ang tao na hindi mako-cover ng Panginoong Jesucristo. So that will give us peace. No? Pero dito po ay mauunawaan natin at ma-appreciate natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Ano ho ba yung mga kasalanan na hindi nako-cover ng Levitical Sacrificial System? Pag sinabi nating Levitical Sacrificial System, ito po yung meron silang burnt offering, naghahandog sila ng hayop. Ito po yung meron silang mga grain offering na bine-burn din nila. Meron hong peace offering, meron sin offering. Iba't ibang uri ng offering ito. Pag sinabi natin Levitical Sacrificial System. Bakit ito nila ginagawa yon? Kapag sila ay lumabag sa utos ng Diyos, kailangan sila ay mapatawad. Para mapatawad sila dun sa kasalanang ginawa nila, kailangan nilang dumaan dun sa Levitical Sacrificial System. Upang itama yung kanilang relasyon ulit sa Diyos. Dahil yung kanila pong paglabag sa utos ng Diyos ay sumira ito sa relasyon nila sa Diyos. Kaya ang requirement ng Diyos para itama yung relasyon ulit niya sa mga tao, kailangan yung tao ay gumawa ng isang uri ng sakripisyo, which is isa dun ay ang burnt offering or ang sin offering. Kailangan nilang gawin yon dahil yun ang requirement ng Diyos para ma-reconcile ulit sila sa Diyos, para maging tama ulit ang relasyon nila sa Diyos. Kaya lang ho, may mga kasalanang nagagawa sila na walang katapat na sacrificial system. Ibig sabihin po nun, kung ilalagay natin sa ating lengguwahe, ibig sabihin yung po yung kasalanan na walang kapatawaran. So may mga kasalanan po na inilagay po ang Diyos sa Torah na walang kapatawaran. Kaya walang saysay na gawin nila yung sacrificial system dahil it will not work. Because yung sacrificial system, the Levitical sacrificial system, will only work doon po sa mga certain na kasalanan na ginawa. Ano po yon? Kapag ang kasalanan ay intentional, sinasadya, wala pong katapat na Levitical sacrificial system yon. So, kaya ang meron lang hong katapat na Levitical sacrificial system ay yung mga unintentional na kasalanan. Mga kasalanang hindi sinasadya. Kapag kakasalanan sinasadya, then that's it. No? That's it.
Hindi ka na, kahit maghandog ka pa ng mamahaling hayop, it will not work. Pero pag unintentional yung kasalanang nagawa mo, doon lang pumapasok ang Levitical sacrificial system. Kaya yung kanila pong Levitical sacrificial system does not atone for all sins. It only atones for specific particular sin, not all. Now, put your place in the shoes of the Hebrews. What would you feel? So, intentional sins could not be atoned for by means of animal sacrifice. The Bible calls these sins high-handed or great sins. Mamaya po, magbibigay ako ng example. Intentional sins were characterized by premeditation. Ito yung mga kasalanang pinag-isipan. Ibig sabihin, ito yung mga kasalanang alam mo ng kasalanan, ginawa mo pa. Sino po sa inyo dito ang lumapastangan, sumagot, or dinisrespect ang magulang? Walang gusto umamin. Kasalanan din yan. At intentional yan. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Kaya kung nabuhay ho tayo sa panahon nila, na umiiral ang Levitical sacrificial system, then wala na hong natitirang paraan para ma-reconcile tayo sa Diyos. Kasi pumapatak siya sa kategorya ng intentional sin. At para sa intentional sin, walang sacrifice na pwede mong gawin para ma-reconcile ka sa Diyos. Mamamatay ka na sa kasalanan mo. Premeditated. Denying the truth of Jehovah is considered as intentional sin. Defiance against God. Ilan na ho sa atin dito ang lumabag sa kalooban ng Diyos? Carelessly committing an act of known sin. Pag tinignan ho natin kadalasan, karamihan, pangkaraniwan, ang nagagawa nating kasalanan, intentional. Now, sa tingin niyo po ba ang mga Hudyo sa isip nila, sa buong panahon na mabubuhay sila sa mundong ito, ay hindi sila makakagawa ng kahit isang beses ng intentional sin. Kaya isipin niyo po kung anong klaseng buhay meron ang mga Hudyo noong mga time na yan. The moment na kagawa sila ng intentional sin, kasalanang sinadya, pinag-isipan, pinagplanuhan, kasalanan kahit alam ng kasalanan ay ginawa pa rin. Pag nakagawa sila noon, then wala hong katapat na Levitical sacrificial system yon. And they will live all their lives under that heavy burden of sin every day. Example po ng intentional sin, murder. Now, please, don't think about our law. Ang pinag-uusapan nun natin dito is the biblical law. Okay? Now, ang isa pong example ng intentional sin ay murder. Yung pumatay ka ng kapwa mo tao. Bigyan ko po kayo ng example. Kapag ka gabi at pinasok ka ng magnanakaw,
sa iyong tahanan at nalagay sa panganib ang buhay mo at ang buhay ng pamilya mo at napatay mo siya, yun po ay considered as justified killing. Meaning, hindi siya papatak na murder, at kung hindi siya pumatak na murder, hindi siya intentional. Yun ay unintentional. At kung nagawa mo yon, may katapat yon na sacrificial system. Pwede ka maghandog ng hayop. At pag nahandog mo yung hayop, then ikaw ay napatawad na. Your sin have been atoned, and then you are free. Given the same situation, pero nangyari araw, hindi gabi. Pinasok ka sa iyong tahanan ng isang magnanakaw, at napatay mo yung magnanakaw, then yun po ay hindi justified. Yun ay unjustified. At papatak na yun sa murder. At dahil murder, intentional yon. At dahil intentional, then walang Levitical sacrificial system na pwede kang gawin para mapatawad ka dun sa kasalanan mo. Ano ang pagkakaiba? Yung isa ay naganap ng gabi, yung isa ay naganap ng araw. Kasi kung gabi nangyari, wala kang way para malaman kung yung pumasok sa bahay mo ay armado or hindi. Kasi gabi. Kaya kung napatay mo siya ng gabi, justified yon. Hindi siya murder. Pero kung araw nangyari yon, meron kang way para malaman kung armado siya or hindi. Ngayon, kung hindi siya armado at napatay mo araw, then murder yon. Bakit to? Kasi mas mataas ang pagtingin ng Torah sa buhay ng tao kesa sa ari-arian kahit magnanakaw pa siya. Never po na ginawa ng Diyos na mas mataas ang level ng ari-arian kaysa sa buhay ng tao. Laging mas mataas ang level ng buhay ng tao kaysa sa ari-arian. Okay? So, ano pa po? No? Adultery is intentional. Wala pong nakakumit ng adultery na nabigla lang. No, nabigla ako eh. Kahit nung panahon pa nila hanggang sa panahon natin ngayon, wala pong adultery na unintentional. Lahat ng uri ng adultery, fornication, sex outside of marriage, lahat yan ay intentional. Kaya kung nakakumit ka ng adultery nung panahon nila, wala pong sacrificial system na tutubo sa iyo. You are doomed to die sa iyong kasalanan. Sa tingin niyo po ba, yung buong panahon ng buhay nila, walang mga Hudyong nakakumit ng adultery? Sa tingin niyo po ba dun sa buong panahon, 40 years in the wilderness, walang nakakumit ng intentional sin? Nung nakarating na sila sa promised land, at meron na silang templo, sa tingin niyo po ba, wala kahit isang Hudyo doon na nakakumit ng intentional sin? Kaya't ang Hudyo po, sa panahon nang sila ay lumabas ng Egypt at ibinigay ng Diyos ang batas, at ibinigay din ng Diyos ang sacrificial system to address the law, nabuhay na po sila sa ganoong mindset. Kakaiba ho sa atin ngayon. Ibang-iba ang mindset natin. Kaya isipin niyo po yung mga Hudyo noon kung gaano nila binabantayan na wag silang makakumit
ng intentional sin. Ibang-iba po sa kaisipan natin ngayon. Sa kaisipan natin yun, hindi ko naman alam na kasalanan yan eh. Ano ba, kung naano ko yan, hingi lang ako ng tawad sa Diyos, okay na. You see? Sa panahon ho natin kung paanong tinitreat ng tao lightly ang kasalanan. Pero kung nabuhay ho tayo sa panahon nila, hindi ho natin ititreat lightly ang kasalanan. We will be dead serious sa kasalanan. Dahil the moment nakagawa ka ng intentional sin, that's it. Walang Levitical sacrificial system na makakasalba sa'yo. So anong ginawa ho natin? Inabuso natin. Total, lapit lang ako sa Diyos, hingi ako ng tawad. Panginoon, nakakomito ako ng adultery, sorry. Panginoon, sorry po, nalapastangan ko nanay at tatay ko. And then, larga na tayo sa buhay natin na parang walang nangyari. Di ba? Tama po ba ako doon? Now, ano ang nangyayari ngayon doon sa nakakumit ng intentional sin? Let's say murder, adultery. Ano mangyayari sa kanila? They are turned over to the curses of the law. Yung nakakumit ng unintentional sin, they will perform the Levitical sacrificial system. Once they have complied with that, then absuelto na sila. They are free. Paano yung nakakumit ng intentional, yung sinadya yung kasalanan? They are turned over to the curse of the law. Ano po yung curse of the law na yon? No? Ano po yung curse of the law na yon? Well, tingnan nun natin sa Numbers chapter 15 as an example, verse 27 to 30. It says, also, if one person sins unintentionally, then he shall offer a 1-year-old female goat for a sin offering. Unintentional. So merong goat na iyahandog. The priest shall make atonement before the Lord for the person who goes astray when he sins unintentionally. So nandoon yung papel ng priest. Kaya maraming priest doon na naglilingkod. Yun ang trabaho nila. Kaya 24/7 ang operation ng kanilang templo. Making atonement for him that he may be forgiven. Verse 29. You shall have one law for him who does anything unintentionally, for him who is native among the sons of Israel, and for the alien who sojourns among them. So whether you are a Jew or a Gentile, iisang batas ang pinaiiral nila. Pag nakakumit ka ng unintentional sin, maghahandog ka ng goat, and then nandoon yung priest para i-assist ka sa paghahandog mo. But the person who does anything defiantly, kanina ho, anong by definition natin kung ano yung intentional na sin? Diba? You defy God. Ano ba sa Tagalog ang dinify? Sinuway. Sinuway mo ng tahasan ang Diyos. Sabi diyan, but the person who does anything defiantly, whether he is native or an alien, that one is blaspheming the Lord. So considered ho kasi yung intentional sin as blasphemy against God. And the sin of blasphemy, that person shall be cut off from among his people.
Nakita niyo po yung pagkakaiba? Ano ibig sabihin ng cut off? He will be cut off. Meaning wala ho kasing Levitical sacrificial system na mag-a-apply sa kanya. Dahil dinify niya ang Diyos, nakakumit siya ng blasphemy, then walang sacrificial system na pwedeng tubusin siya sa kanyang kasalanan. Kaya mamamatay na siya sa kanyang kasalanan. Now, ang bigat, no? Ang bigat. So, kaya ang nangyari po, dahil diyan, Hebrew tradition came to the rescue. Ito po ang nagtulak bakit nagkaroon ng sangkatutak na tradisyon ang mga Hudyo. Torah does not provide a remedy for intentional sin, so sages yung mga rabay po, yung mga matatalinong tao ng mga Hudyo, created tradition. So sabi nila, yung Yom Kippur, na ginagawa po ito once a year, yung Day of Atonement, na kung saan lahat ng tao ay nagsisisi sa kanilang kasalanan, sila ay nagre-repent sa kanilang kasalanan, at yung pong high priest ay mamamagitan sa kanila at maghahandog siya doon sa Holy of Holies, at pag tinanggap ng Diyos yung handog niya, ang sinasabi ng mga high priest, pinatawad ng lahat ang inyong kasalanan. Kaya yung mga gumawa ng intentional sin, may pakiramdam sila na during Yom Kippur, pinatawad ng Diyos ang kanilang kasalanan. But that is not correct. Ang pinapatawad lang ng Diyos ay yung mga unintentional sin na ginawa ng tao. Ano pa po ang kanilang tradisyon? Gumawa kayo ng mabuti. Dahil nag-commit kayo ng intentional sin, para mapatawad kayo, gumawa kayo ng mabuti. Pero pag binasa niyo po ang Torah, hindi yan ang requirement. Dahil dinefine na ng Torah na anumang intentional sin na ginawa mo, walang katapat na Levitical sacrificial system yon. Kaya kahit gumawa ka pa ng mabuti, hindi yun tutubos sa kasalanan mo. Ano pa? Doing a great act of repentance could atone for an intentional sin. Great act of repentance. Magsisi ka lang. Pero ang requirement ho ng Diyos, sa intentional sin, walang sacrificial system. Walang mag-a-apply kahit great repentance. Imagine niyo po yan. Na nabuhay itong mga taong ito na no amount of repentance can save them if they have committed intentional sin. Kaya babantayan nila ng gusto yung sarili nila na wag silang makakumit ng kasalanang sinasadya. So the church concept of the unforgivable sin is equal to Old Testament Bible concept of intentional sin. Kaya yung concept ho natin sa simbahan na unforgivable sin, ang katumbas po niyan sa Old Testament is intentional sin. Sa madalit salita, pag intentional sin in the Old Testament, walang kapatawarang kasalanan yon. Kaya kapag nakakumit ka ng murder, nakakumit ka ng adultery, intentional sins, wala pong kapatawaran yon. Kaya you are now turned over to the curse of the law. At ano ang ibig sabihin yon? It is punishable by death. Kaya if you committed adultery, you will be stoned to death. Yan po yung Hebrew practices. Wala nang atonement. Wala nang kapatawaran.
you are turned over to the curse of the law. You will be cut off from the people of Israel. And once you are cut off from the people of Israel, you are cut off from God. Yun po yung mabigat. Actually, it's not the stoning to death ang mabigat. Kasi pagkatapos doon, patay ka na eh. Hindi po rin yung cut off from the people of Israel. Kasi pwede ka pa rin magpatuloy sa buhay mo. Pero to be cut off from God, that's the worst thing that can happen to a person. Kaya po mga kapatid, yung nangyari sa Panginoong Jesucristo na nang siya'y nabayubay sa krus at napako at namatay doon, kung wala ho kayo nung last Friday, I explained this already. Yung ginawa po ng Panginoong Jesucristo na yon, hindi po siya naging sin offering lang, kundi si Jesus Christ po ay naging sin mismo. At ikinarga sa Panginoong Jesucristo ang lahat ng intentional and unintentional sin. Kaya po dinanas ng Panginoong Jesucristo ang poot ng Diyos Ama. Kaya niya dinanas yung wrath of God. Dahil both intentional and unintentional sins ng humanity ay ikinarga sa Panginoong Hesus. At yun po yung dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus, nung siya'y nasa Garden of Gethsemane, ay ganun na lang ang panalangin niya to take this cup away from Him. Because alam ng Panginoong Hesus, He will be abandoned by God the Father. Kaya sabi niya, my God, how forsaken me. He was forsaken by God because the sin of the entire humanity, both intentional and unintentional, ikinarga sa Kanya. Kaya po, through Jesus Christ, lahat ng nanampalataya sa Kanya na nakakumit ng intentional sin and unintentional sin ay kinover ng Panginoong Jesucristo. Now, hindi ho natin masyadong ma-appreciate yan eh. Di ba? Hindi natin masyadong ma-appreciate yan. Bakit? Hindi ho kasi tayo nabuhay sa panahon ng mga Hudyo na walang katapat na sacrificial system, ang intentional sin. And yet, pag sinuri po natin mabuti mga kapatid, halos lahat ng ginagawa nating kasalanan ay intentional. Imagine niyo po, alisin natin ang Panginoong Jesucristo. Wala na hong saysay itong meeting natin na ito, mag-uwian na tayo. Dahil walang kapatawaran na ang kasalanan natin. Kung umiiral ang Levitical sacrificial system hanggang ngayon. Kaya sabi ko po sa inyo, pag pinag-aralan natin ang Leviticus, i-appreciate natin ang gusto ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Kung naiintindihan natin kung ano ang mga requirement ng Diyos sa Leviticus pagdating sa sacrificial system. Palibasa wala ho tayong knowledge, wala tayong malalim na pag-intindi. Kaya hindi natin masyadong na-appreciate. Na-appreciate man natin, pero hindi po talaga ganun kalalim ang pag-appreciate natin sa Panginoong Hesus. Kaya madalas, hindi natin siya priority. Kaya madalas, mas may importante kesa sa Kanya. Kasi hindi ho natin naiintindihan. Salamat, nandun po tayo sa, salamat, pinatawad ako ng Diyos, niligtas ako ng Diyos. Pero tingin ko po, kung nabuhay tayo sa panahon ng mga Hudyo, nung panahon nila, and they came to realize itong bagay na ito, ganun na lang nila a-appreciate ang Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid,
Pag binasa niyo po ang mga letters ni Paul, ito ang mindset ni Paul. At ang lahat ng tinatalakay ni Paul sa mga letters niya, referring to the intentional sin, not to the unintentional. Dahil alam ni Paul na kung wala si Jesus Christ, pati siya walang kapatawaran sa kasalanan niya. Dahil lahat ng ginawa ni Paul, intentional sin. Kaya laging sinasabi ni Paul that Jesus Christ is greater than the Old Testament sacrificial system. Because alam niya kung anong ibig sabihin ng nakakumit ng intentional sin at ng unintentional sin. Nung panahon po nila, mga kapatid, yung biblical law, yun na rin ang kanilang civil law. Sa panahon natin, hindi ganyan di ba? Hiwalay, kaya pinilit ng gobyerno na ihiwalay ang simbahan sa gobyerno. Yung separation of church and state. But during their time, wala pong ganon. The biblical law is the civil law. The civil law is the biblical law. Kaya ang mga nagpapatupad noon, mga priest, sa panahon nila. And it is consisted of two primary components. Ang una pong component is the law and the sacrificial system. Dalawang components po. Kaya nung binigyan sila ng Diyos ng law, ito ang aking batas, pag nagkamali kayo, nagkasala kayo, nilabag nyo ito ang gagawin nyo para mapatawad kayo. Yung sacrificial system. Kaya lang, sa sacrificial system, kailangan unintentional sin lang ang pwede nyong hantugan. Intentional, forget it. Mamamatay ka na sa kasalanan mo. So, the sacrificial system is not a punishment system. No, hindi po yung na nagkasala ka, unintentional, tapos maghahandog ka ng hayop, hindi po yan kaparusahan. Hindi po yun ang parusa nun. Okay? Hindi ka pinaparusahan kapag nire-require ka na maghandog ng hayop. It is not designed to extract a penalty. Not designed that a little sin pays a small animal, a big sin pays a large animal. So, ibig sabihin, kapag maliit ang kasalanan mo, unintentional, maghandog ka na lang ng ibon. Ikaw, malaki ang kasalanan mo, unintentional, maghandog ka ng baka. Dahil hindi po ganun yon. Sapagkat ang sacrificial system po ay hindi parusa. Hindi sila pinaparusahan kapag sila ay nire-required na maghandog ng hayop. Hindi po parusa yon. Dahil yun ang paraang itinakda ng Diyos para ma-reconcile ulit sila sa Diyos. Pero tandaan nyo po, unintentional sin lang ang mare-reconcile sa Diyos. Paano yung nakagawa ng intentional sin? Then they are turned over to the curse of the law. Ano yung curse ng law? Ang penalty is death. Condemned to die. That's the penalty. That's the curse of the law. So, sacrificial system is designed to maintain and repair your relationship with God. Now, these two systems has two purposes. The sacrificial system is for unintentional sins and it is a system of grace. Alam niyo po ba na yung sacrificial system na yun is a system of grace? Grace ng Diyos yun. Bakit ho?
Kasi pwede namang gawin ng Diyos eh. Both intentional and unintentional sin, walang Levitical sacrificial system. Pwede nang gawin yon. Walang kapatawaran. Lahat ay parurusahan. Kaya yung pong ni-require ng Diyos na maghandog sila ng hayop para ma-repair yung relationship nila sa Diyos, para ma-reconcile ulit sila sa Diyos, provided na unintentional sin yun, grace ng Diyos yun. Pero pag intentional, hindi applicable. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po, nung ipinagkaloob ng Panginoong Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus sa atin to cover the intentional and unintentional sin, gaano kayaman ang grace ng Diyos sa atin. Bakit to? Kasi noon, nag-a-apply lang yung grace ng Diyos doon sa unintentional sin. Pero sa intentional, yung sinasadyang kasalanan, hindi nag-a-apply ang grace ng Diyos. Pero ngayon po, through Jesus Christ, both intentional and unintentional sin, kinover ni Jesus Christ yun, kasi inimpute lahat ng Diyos Ama sa Kanya yon. And then, binuhos ng Diyos Ama ang lahat ng galit at poot niya sa Kanyang kaisa-isang anak. At ang requirement lang sa atin, to believe in His Son, to trust in His finished work on the cross of Calvary. Kaya imagine niyo po, mag-isip po kayo ng kasalanang nagawa ninyo na unintentional. Hindi nyo sinasadya. Ngayon, mag-isip din ho kayo ng kasalanang gawa nyong sinadya ninyo. Now, yung hindi sinasadya, kaya si Paul po sa kanyang mga letters, Paul was not dealing about the unintentional sin. Kaya sabi ko po sa inyo maiintindihan natin ang utak ni Paul kung naiintindihan natin to. Dahil ang kaisipan ni Paul, ang kanyang tinatalakay ay hindi po yung unintentional sin dahil alam niya na merong Levitical sacrificial system na pwedeng mag-apply. Pero yung intentional sin, alam ni Paul, by law, walang sacrificial system na pwede kang gawin for you to be atoned of your sin. Kaya nung pumasok si Jesus Christ na nakilala niya, ganun na lang po yung tindi ng appreciation ni Paul kay Jesus Christ. Dahil alam nila ng mga Hudyo, lahat sila nagkaroon ng kasagutan ang kanilang mga kasalanang walang kapatawaran kapag ang ini-apply ay ang sacrificial system ng Diyos. Kaya sila po willing to die for Jesus Christ. Kaya sila po, priority nila ang maglingkod sa Diyos. Priority nila yon. Willing sila na mamatay. Dahil alam nila kung hindi dumating ang Panginoong Jesucristo, lahat sila, impyerno sila pupulutin. Kaya hindi nila priority ang ibang bagay, ang priority nila ay ang ginawa ng Diyos sa kanila. Dahil kung hindi dumating ang Panginoong Jesucristo, mismong si Paul, sangkaterbang intentional sin ang ginawa niya at walang katapat na Levitical sacrificial system yon, sang-ayon sa Torah. Kaya ang panalangin ko po mga kapatid, nawa tayo, magkaroon tayo talaga ng malalim na pagkaunawa sa pagkatubos sa atin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Na hindi natin iti-take lightly ang paglilingkod sa Diyos.
Hindi natin iti-take lightly ang pagsamba sa Diyos. The sacrificial system provided for atonement, reconciliation with God. While, pag tinignan ho natin ang law, the law system, it is, number one, for intentional sin, a system of punishment. It is not a system of grace. Violator lost their relationship with God. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung wala ang Panginoong Jesucristo na umako sa lahat ng ating intentional at unintentional sin, wala na akong saysay itong meeting na ito. Kasi we are now cut off from the people of God and therefore cut off from relationship with Him. So what's the point of meeting together to worship Him? Kaya lang ho nagkakaroon ng kabuluhan ang ginagawa nating ito. Dahil tinugunan ng Panginoong Jesucristo ang requirement ng Diyos. Kaya wala hong makakagawa eh. Yung Levitical sacrificial system, hindi niya magagawa na patawarin ka sa intentional sin mo kasi nga walang provision doon. At walang makakagawa nito except Jesus Christ. Siya lang ho ang gumawa niyan. Kaya yung hindi natin kayang gawin, ginawa niya para sa atin. Most believers' sins are intentional. If Jesus fulfilled the sacrificial system, which cannot pay for intentional sins, what does that mean to us? The good news, mga kapatid, Christ fulfilled more than the Levitical sacrificial system. Sa Romans 3:23-25, basahin po natin, sabi diyan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ngayon, mga kapatid, let me tell you this. This is Paul's letter to the Romans. And in every single letter ni Paul, he was always referring to intentional sin. Kaya nung sinabi ni Paul dito, for all have sinned, he was referring not to unintentional sin, because it can be covered by Levitical sacrificial system. He was referring to the intentional sin, or in our language, unforgivable sin. So kaya ko itatranslate po natin yan, for all have committed intentional sin or unforgivable sin and fall short of the glory of God. Now, di ba nakita nyo? May ibang meaning na sa atin ngayon tong Romans 3:23. Kasi ngayon alam na natin, ang tinutukoy ni Paul na sin dito ay intentional. At alam na natin kung ano ang intentional. Walang Levitical sacrificial system na para matubos ka. And you will be cut off from the people of God, you will be cut off from God. Yun po yung ibig sabihin nito. For all have sinned and fall short of the glory of God. Now, verse 24, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. Now again, mga kapatid, when Paul said, because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed, He was not referring to unintentional sin. He was referring to intentional sin, which is unforgivable sin.
And so through Jesus Christ, yung pong unforgivable sin na nakumit nating lahat, tinubos tayo ng Panginoong Jesucristo, and it is by the grace of God. Hindi ko alam kung ito po ay magti-trigger sa atin to really worship the Lord. To really thank God, to really serve the Lord. But I hope so. It is my prayer po. It is my prayer to God na maintindihan natin itong ginawa ng Diyos na ito sa atin. So that we will not take it lightly. Ilagay niyo po yung sarili niyo sa katayuan ni Paul. Naiintindihan ni Paul kung ano ang intentional at unintentional sin. Naiintindihan ni Paul kung ano ang repercussion ng intentional sin. Naiintindihan ni Paul na walang natitira na sacrificial system para matubos siya sa kanyang intentional sin na ginawa. So ano pong nangyari? Ang mga Hudyo, naging alipin sila ng kasalanan. Di ba ho? Pag nakagawa kayo ng mali, kasalanan sa harapan ng Diyos, hindi kayo mapakali, hindi kayo makatulog, hindi kayo makakain, nasusuka kayo, umiiyak ka, hanggat hindi mo nararamdaman sa sarili mo na pinatawad ka na ng Diyos. Di ba? Pag nakagawa ho tayo ng kasalanan, hanggat kahit na nakahingi na nga tayo ng tawad Alam mong may ginawa kang kasalanan, alam mong mali yun, alam mong tahasang pagsalansang sa utos ng Diyos yun, alam mong kasalanan yun at ginawa mo pa rin, hindi ho ba? As truly born again believer, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Alipin ka ng kasalanan. Kaya imagine niyo po itong mga Hudyo na ito, na alam nila na yung intentional sin na ginawa nila na yon, walang Levitical sacrificial system para mapatawad sila doon at buong buhay nila. Araw-araw nabubuhay sila na ang nasa isip nila sila ay may kasalanang hindi napapatawad. But not so today. Not so today. Nalulungkot lang tayo, 2 araw siguro, 2 oras, 2 linggo. Pero the moment na nakahingi tayo ng tawad, taimtim tayong humingi ng tawad sa ating mga kasalanan sa Diyos, doon natin nararamdaman the peace of God. At umiiyak tayo, Lord, salamat po na pinatawad mo ako sa kasalanan ko. Meron ho tayong moment ng ganon. Na kahit nagkasala tayo, pero taimtim tayong humingi ng tawad sa Diyos, tayo po ay kanyang pinatawad. And then we experience the peace of God in our hearts. Sila po, walang ganon. The moment na nakakumit sila ng intentional sin, for the rest of their lives, wala na ho silang kapayapaan sa puso't isipan nila. Kaya ganun na lang yung appreciation ni Paul at ng mga disciples nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Since no atonement for intentional sin, you were slave to those sins with no hope. Kaya po Paul was referring more to intentional sins. Unintentional sins were already being atoned for by the sacrificial system. Late naman tayo nag-start no? Kaya may 10 minutes pa ako. So why tradition developed? Dahil po doon sa mga pangyayari na yon, walang katugunan para sa intentional sin. Hebrews sought way to deal with intentional sins. Tradition to often overturn God's ways, replace them with man's ways. And the more educated a Hebrew, the more strictness he expected.
Kaya po dahil alam nilang gano'n, kaya yung tao nag-imbento para lang maramdaman niya na siya ay napatawad. Pero ang totoo, hindi. Kaya lumabas ang katakot-takot na tradisyon. Kaya po lumabas ang Talmud. Ito yung mga collection of sayings ng mga sages ng Jews. And then they put it together in writing, and then it became their authority rather than the Word of God. So the word from Moses to Paul, much effort to keep from an intentional sin. Di ba? Imagine niyo po yun. Subukan nating mabuhay na ang consciousness natin huwag makagawa ng intentional sin. Dahil alam natin, pag nakagawa tayo ng intentional sin, walang Levitical sacrificial system. Kaya imagine niyo yung effort na i-exert mo para wag kang makagawa ng intentional sin. Pero tanong ko po sa inyo mga kapatid, sinong tao ang nabuhay sa mundong ito nang hindi nakakumit ng kasalanang sinasadya? Hebrews felt they were doomed once they committed an intentional sin. Yung word na under the law was a New Testament expression, often referring to a person who committed an intentional sin and therefore couldn't use sacrificial system to atone. Kaya kapag nakakumit ka ng intentional sin, ang tawag sa iyo, you are now under the law. Why? Because the curse of the law will apply to you. And the curse of the law is, you will be cut off from the people of God, and you will be cut off from God. So Paul's viewpoint, the saved Paul, he saw the law as inferior as compared to Christ. Kaya nakita ni Paul na si Christ is superior over the law. Because what the law cannot do, Jesus Christ was able to address. He saw that Christ's blood could atone for intentional sins. Christ is not of the high priest order of Aaron. He is more than that. More like Moses or better Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? Kaya po si Jesus Christ is not in the order of the priesthood of Aaron. Jesus Christ is in the order of the priesthood of Melchizedek. Because Melchizedek was king and at the same time high priest. Jesus Christ is in that order. Kaya sabi ni Paul, Jesus Christ is more than or more superior than the law. Christ provided more than the sacrificial system provided for. 2 slides lang po, pagbigyan nyo na po mga kapatid. So Christ fulfilled the Passover among other things. Now, yung Passover po, meron pa akong 5 minutes. Yung Passover po, mga kapatid, di ba, natutunan natin sa Exodus, na yung mga Hudyo, 400 years, alipin sila ng Egypt. After 400 years, under the leadership of Moses, sila ay pinalaya ng Diyos. Pero bago sila pinalaya, nagkaroon po muna ng nagpapatay ang Diyos ng lamb sa kanila, and then yung dugo ng lamb, ipahid nila dun sa lintel and doorpost ng mga pintuan ng bahay nila. And then pagkatapos yung lamb, lutuin nila at kakainin nila yon. Tiyo ba? Now, yung pong pangyayari na yon, hindi po yon part ng atonement or Levitical sacrificial system. Unang-una, ang Levitical sacrificial system ay nangyari nung nakatayo na ang kanilang tabernakulo. Nasa wilderness na sila.
So kaya yung Passover po na yon, hindi po siya sacrificial animal. Alright? Hindi po siya sacrificial animal. Ano po ang naging simbolo nun? Ang naging simbolo nun, yung dugo na ipinahid nila sa lintel and doorpost ng kanilang mga pintuan, ng kanilang mga tahanan, is a symbol of their obedience to God. And that blood na ipinahid nila doon, siya naman po ay naging symbol ng protection ng Diyos sa kanila. Dahil hindi pumasok ang death sa firstborn nila dahil dun sa dugo na yon. And then pagkatapos, yun po ay ipinakain sa kanila yung hayop. Kaya si Jesus Christ po, siya ay naging Passover natin, hindi bilang sacrificial animal na katulad ng lamb. Kundi yung dugo ni Jesus, mga kapatid, ay siyang nagbigay ng protection sa atin. At yung pagtanggap natin sa Kanya is a symbol of our obedience to God. At dahil po dito, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na-cover tayo ng protection ng Diyos. Kaya siya Passover natin. Dahil lalampasan tayo ng puot ng Diyos. Dahil ipinatong niya ng lahat sa kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Ewan ko po kung hindi niyo papaglilingkuran ng Panginoong Jesus niyan. Ewan ko po kung hindi niyo papaglilingkuran ang Diyos niyan. Ano pa ang iniintay niyo? Gusto niyo po, i-request ko kay Lord, ibalik kayo doon sa tabernakulo? Na walang sagot sa intentional sin? Biro lang po. Now, Yeshua's death accomplished these two things. Number one, His blood paid the price or atoned for our sins. Intentional and unintentional. Number two, His blood marked over for protected from the eternal death. Now, in Bible stories, when Jesus Christ forgave sins, listen to this. Jesus was usually forgiving people's intentional sins. You hear me? When you read the letter of Paul, at kapag si Paul ay tumalakay tungkol sa kasalanan, ang tinatalakay ni Paul ay intentional sin. Nung si Jesus ay nagpatawad ng kasalanan, ang pinatawad ng Panginoong Jesus, both intentional and unintentional. Kaya pwede kang matulog ng mahimbing kahit nakagawa ka ng intentional sin kung ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo. Dahil kinover niya yun. Hindi natin masyadong nare-realize, no? Kung ano yung desisyon na ginawa natin nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, nung nagsuko tayo ng buhay sa Kanya. Hindi natin masyadong nare-realize yun. Ang alam lang natin, pinatawad ako sa kasalanan at ako ay meron ng buhay na walang hanggan. At pag ako'y namatay, ako'y makakasama niya na sa Kanyang kaharian. That's it. Pero yung lalim nung kung ano yung pinatawad ng Diyos sa atin, hindi natin masyadong nauunawaan. Pero mauunawaan lang natin siya kapag naiintindihan natin ang Levitical system of sacrifice na ibinigay ng Diyos sa kanila. Mababasa natin dito ang isip ng mga Hudyo at mababasa natin ang isip ng Diyos. Mga kapatid. Lastly, in my closing, do you think we deserve it? Pag-isipan nga po natin ito. Do you think we deserve it? Nagawin ng Diyos sa atin yon. Pero ginawa niya. So ngayon, ang tanong ko po, do you think God deserved the second best of us?
or he deserved the very best from us? Kayo na lang po ang sumagot niyan. Tumayo tayo at tayo po ay magsara sa panalangin at aawit tayo sa ating Panginoon muna.